Ito ang mga adjustment na dapat gawin ng Los Angeles Lakers para kanilang matalo itong Minnesota. Play more with physical. Maging mabilis mga idol at tapatan nila yung pagiging physical ng Minnesota. Dapat sila ay maka-establish ng magdedepensa para kay Anthony Edwards para ito'y kanilang malimitahan. Dapat kanilang bigyan ng mahabang minuto itong si Vanderbilt na dumepensa, especially kay Anthony Edwards. Mag-focus din sila sa kanilang offensive strategy mga idol. Dapat hindi lang sila nakadepende kay Luka. Dapat maaga pa lang ay maging mainit na rin sina LeBron and Austin Reeves. Pwede rin nilang targetin itong si Mike Conley sapagkat hindi siya magaling na defender. Dapat magsugal din itong Los Angeles Lakers especially sa kanilang mga big man. Itong si Jackson Hayes dapat mataas na minuto, 15 minutes to 20 minutes. Dapat mataas din po ang minuto ni Vanderbilt para kanilang ma-pressure ang mga ball handlers ng Minnesota, especially nga si Anthony Edwards. Pwede rin po nilang gamitin yung kanilang mga backup center upang maiwasan nilang magkaroon ng small ball lineup laban sa Minnesota para hindi sila madumina sa pinta. Sa ibang balita naman, nagsasayang lang talaga ng pera itong si Anthony Edwards. Sa kanilang laban nga sa Game 1 kontra sa Lakers, siya'y pinagmulta ng $50,000. Malaking pera po yan mga idol kahit na maliit yan kay Anthony Edwards. Pinagmulta siya ng NBA pagkatapos ng sabihin niya na mas marami siyang pera at mas malaki raw ang kanyang batuta kumpara sa fan na nangungutya sa kanya. Pwede naman niya na hindi pansalan niyon, pero syempre hindi rin may itatanggi mga idol na minsan nakakagaan din po ng kalooban na mabara mo ang isang fan. Ngunit ang kapalit nito ay isang malaking halaga na para kay Anthony Edwards ay umabot nga ho ng $50,000. Malaking pera na po yan. At para sa isang tipikal na malalaro na mayroong normal na kontrata, ang ganyang kalaking halaga ay parang 2 buwan ng sahod nila. May laban na ang Lakers at ang Minnesota. Game 2. May laban din po ang Thunder at ang Grizzlies, pati ang Pacers at ang Milwaukee Bucks. Nasa comment section lang po sa mga gustong tumalpak. Huwag kalimutan ang promo code. Nagdedelikado itong Milwaukee Bucks laban sa Indiana Pacers kahit na sila'y malakas, ngunit sila'y in-upset nito sa Game 1 at kaya dahil dyan, kahit na mayroong blood clot itong si Damian Lillard at hindi pa nga siya available sa mga nagdaang balita, ngayon siya'y maglalaro na para sa Game 2 ng Milwaukee Bucks ngayong araw na to. Kailangan nila ng malala itong si Damian Lillard sa ngayon considering na sa Game 1 dominante ang Indiana Pacers sa stats sa pagdomina sa shooting sa field sa 3-point line, pati nga sa rebounding mga idol at sa ball movement, pati sa assist. Alam nating wala pa sa 100% kalakasan itong si Damian Lillard, pero kinakailangan nilang palaruin ito para hindi sila mapako sa pangalawang laban para maiwasan na sila ay mas 0-2 laban sa Indiana Pacers. Mahirap na. Yan lang po muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.